Pampawi ng homesickness. 3 paraan para maging mas malapit sa tahanan. Mga minamahal kong kababayan na nasa ibang dako ng mundo. Mga taong matapang, puno ng sakripisyo, at may pusong kayang tiisin ang lungkot para sa minamahal sa buhay. Ito ay para sa inyo. Alam ko, hindi madali ang malayo sa tahanan. Hindi madali ang gumising sa ibang bansa na wala ang init ng yakap ni nanay, ang tawa ng mga anak, ang amoy ng sinaing sa umaga, o ang simpleng ingat ka bago umalis ng bahay. Pero kaibigan, hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi ka kailanman malayo sa tahanan dahil ang tunay na tahanan ay hindi lang isang lugar, kundi isang damdamin. At ang damdaming iyon, bit-bit mo saan ka man mapunta. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 3 makapangyarihang paraan para mapawi ang homesickness. 3 hakbang upang maging mas malapit muli sa pamilya mo, sa kultura mo, at sa sarili mong pinanggalingan kahit nasa malayo ka. Una, gawing malinaw at laging nakikita ang iyong bakit. Sa bawat umaga na dumarating, bago ka pumasok sa trabaho, bago mo labanan ang lungkot o pagod, tanungin mo ang sarili mo, bakit ko ito ginagawa? Bakit ka lumipad papunta sa bansang ito? Bakit mo iniwan ang komportableng yakap ng iyong pamilya? Ang sagot, pagmamahal. Pagmamahal sa mga anak mong nangangarap. Pagmamahal sa magulang mong tumatanda. Pagmamahal sa kinabukasan mong pilit mong binubuo. Kaya't gawin mong visible ang sagot. Maglagay ng larawan ng pamilya mo sa iyong higaan o sa bulsa mo. Isulat mo ang pangalan ng anak mo sa papel at ilagay mo sa salamin para bawat tingin mo, alam mong may dahilan kung bakit ka lumalaban. Gumawa ka ng purpose board, kahit maliit lang, na puno ng mga larawan, salita at pangarap mo. Kapag malinaw ang dahilan mo, matibay ang loob mo. Kapag laging nasa harap mo ang bakit, hindi ka matitinag ng pagod, lungkot, o pag-aalinlangan. Ikalawa, gumawa ng ritual na nag-uugnay sa tahanan. Hindi mo kailangang umuwi para maramdaman ang tahanan. Ang kailangan mo lang ay gawing bahagi ng iyong araw ang mga bagay na Pilipino, ang mga bagay na ikaw. Magluto ka ng lutong bahay tuwing weekend. Kahit isang simpleng adobo o sinigang, ang amoy nito ay alaala. Ang lasa nito ay tahanan. Magdasal sa wikang kinagisnan mo. Makinig sa OPM. Basahin ang balita tungkol sa Pilipinas. I-follow mo ang mga content na Pinoy. Magpadala ng mensahe sa mga kamag-anak. Kahit hindi palaging may balita, sapat na ang "Kamusta kayo?" Ang lahat ng ito ay parang tulay na bumabalik sa pinanggalingan mo. Habang ginagawa mo ito, ipinaaalala mo sa sarili mo na hindi ka putol. Ikaw ay konektado. Buhay pa rin ang ugat mo. Ang isang punong malayo sa ibang puno ay hindi nangangahulugang nag-iisa. Basta't ang ugat nito ay patuloy na kumukuha ng lakas mula sa kanyang pinanggalingan. Ganoon ka rin. Ikatlo, maging kasangkapan ng liwanag. Isa sa pinakamabisang paraan para malabanan ng homesickness ay ang maging pag-asa ng iba. Kapag tumutulong ka, gumagaan ang puso mo.
Kapag may natatawa dahil sa kwento mo o may OFW na naliwanagan dahil sa payo mo, mas nararamdaman mong may saysay ang lahat ng pinagdadaanan mo. Kumustahin mo ang kapwa mo OFW, magbahagi ng tips sa social media. Paano mag-budget? Paano magpakatatag? Paano tumawa kahit may lungkot? Maging kaibigan, tagapakinig, o kuya-ate sa mga nangangailangan ng kausap. Sa bawat taong napapalakas mo, ikaw rin ay pinapalakas. Hindi lang ikaw ang lumalaban, nagiging inspirasyon ka rin sa iba. At sa ganitong paraan, ang homesickness mo ay hindi lang basta damdamin. Ito ay naging misyon, pangwakas na mensahe kaibigan. Kung ikaw man ay napagod, kung tila bumibigat ang loob, kung tila napakalayo ng Pilipinas sa gabi, alalahanin mo ito. Ang tunay na tahanan ay hindi lang matatagpuan sa lupa. Ito'y matatagpuan sa puso. At ang puso mo, dala mo saan ka man mapadpad. Hindi ka lang OFW, ikaw ay bayani. Ikaw ay saksi ng pag-ibig. Ikaw ay haligi ng tahanan kahit nasa ibang bansa. Ang bawat sakripisyo mo ay hindi nawawala sa hangin. Ito ay itinatala sa puso ng mga mahal mo sa buhay at sa puso ng isang bayang humahanga sa iyo. Kaya sa tuwing may lungkot, sa tuwing may tanong, isara mo ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, alam ko kung bakit ako narito. At bawat araw, mas pinapalapit ko ang mga pangarap ko sa tunay na tahanan. Hindi man madali ang landas mo ngayon, tandaan mong ang pinakamatibay na tao ay hindi yung hindi nasaktan, kundi yung paulit-ulit na tumayo. At ikaw ang taong iyon. Kaya't lumaban ka pa, maniwala ka pa, at patuloy kang magmahal kahit sa distansya. Dahil ang tahanan ay hindi palaging lugar. Minsan, ito ay isang layunin, isang alaala, isang pangako, at lahat ng iyon, nasa iyo na. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa sunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.